Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 176. So for today's verse, Psalms chapter 100 verses 1 and 2. The Bible says, magbunyi sa Panginoon kayong lahat na nananahan sa daigdig. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Lumapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Okay, so lahat tayo ay tinawag ng Panginoon para mag-serve naman talaga sa Kanya. And ang kagandahan dun sa verse na binasa natin, ang sabi dun, maglingkod kayo na may kagalakan. Kung titignan natin, pwede namang sabihin sa Bible na maglingkod na lang kayo di ba? Pero sabi dun, maglingkod kayo na may kagalakan. Naisip ko, the reason because maraming mga tao na nagsiserve naman talaga sa Panginoon. But sometimes, nakakalimutan natin na ang pinaka-importante sa pag-serve sa Panginoon, hindi yung mga ginagawa natin, kundi yung kondisyon ng ating puso. May mga nagsiserve na simple lang, may mga nagsiserve na talagang pangmalakasan, na talagang binubuhos na nila yung buhay nila sa pag-serve sa Panginoon or sa bahay ng Panginoon. And na-realize ko dun sa verse natin na kahit gaano karami yung ministry mo or kahit gaano kalaki yung ginagawa mo para sa Lord, kung hindi naman okay yung puso natin, kung hindi natin to ginagawa ng may kagalakan, mas okay pa pala na simple lang yung ginagawa mo para sa Lord. Lilinis ka ng church, nag-aayos ka ng upuan, pero masaya yung puso mo. Nagpapasalamat ka dun sa ginagawa mo, nagagala ka, and sinasabi mo na it is our privilege na mag-serve talaga sa Panginoon. The question is, bakit nga ba talaga natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? Are we really glad sa ating ginagawa para sa Panginoon? Natutuwa ba tayo, nagagalak ba yung puso natin? O parang ginagawa na lang natin to kasi parang obligasyon, parang feeling natin wala nang ibang gagawa at tayo na lang yung pinaka-superhero, di ba? Nawa is ginagawa natin yung bawat ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon out of the abundance of our hearts. Kapag ginagawa natin ang isang bagay para sa Panginoon, out of pasasalamat and out of love natin para sa Diyos at para sa kapwa natin mananampalataya, gumagaan ang lahat. So, i-check natin mabuti ang ating puso. Bakit nga ba natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin? Kasi kapag ang motibo natin is hindi dahil out of the abundance of our hearts na nagpapasalamat, yung may gratitude sa Panginoon, grateful tayo, kaya natin ito ginagawa. Dahil mahal natin talaga ang Panginoon at gusto natin siyang pagsilbihan, at dahil sa mahal natin ang Panginoon, mahal din natin yung kapwa natin, kaya gusto natin silang pagsilbihan din. Hindi tayo naghahangad ng any sukli dun sa ginagawa natin or any kabayaran, di ba? Kasi ginagawa natin yun para mapangiti natin si Lord. So kahit nakakapagod, kahit may sakripisyo, or minsan kahit puyat ka pa, pag alam mo na napapangiti mo si Lord, nakikita mo na masaya yung mga pinag-isipan ng mga kapwa-kapatiran, nagiging magaan ang pagsisilbi natin. Ang katotohanan kasi mga kapatid, there are times na sobrang pagsuserve natin sa church, sa ministry, di ba? Dadating talaga ang time na nakakapagod. Dadating ang pagkakataon na nakaka-drain. And sometimes pa nga, sobra na yung ginagawa mo para sa ministry tapos hindi ka man lang napa-appreciate. And worst pa nga, di ba? Ginagawa mo naman isang bagay pero ang napupuna pa nila yung mali. Pero pinapaalala sa atin ng verse na to na maglingkod tayo ng may kagalakan. Hindi tayo naglilingkod para sa tao. Naglilingkod tayo para sa Panginoon. Kapag alam natin, ang focus natin ay ang para pagsilbihan ang Panginoon lamang. It doesn't matter kung may pumuri sa'yo. It doesn't matter if na-appreciate ka ng tao. Dahil alam mo na ang kaya ka nandun is para pagsilbihan ng ating nag-iisang Diyos na buhay. And the Bible says, the joy of the Lord is our strength. Yung parang kahit na napapagod ka or kulang ka sa tulog, yung nagsaserve ka sa ministry, pag alam mo na parang ang focus mo ay para to sa Diyos, para to sa Diyos. Doesn't matter kung pupunahin ka nila yung mga mali mo or hindi ka na-appreciate, hindi ka napapasalamatan, okay lang yun. Okay lang yun. Dahil alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung the best mo para mapangiti mo ang ating Panginoon Diyos. Once na
may sinabi sa'yo na dapat nating itama, di ba? Or correction sa bawat ginagawa natin. Dapat tayong mag-submit at maging humble. Tanggapin natin sa sarili natin na hindi naman talaga tayo perfect. At there is always a room for improvement. Kung magsaserve tayo kay Lord, dapat ibibigay natin yung best natin. Mag-submit tayo sa kanila at itama natin yung mga konting kakulangan sa bawat ginagawa natin. Let's do this always for the glory of God and para maibigay natin yung best natin para sa Kanya. God give us the best. So, if we serve Him, we must serve Him with a joyful heart, with gladness, and with the best service na kaya nating ibigay sa Kanya. Ang puso na nagsisilbi o naglilingkod sa Panginoon na may kagalakan ay isang patunay na ikaw ay tunay na nagtitiwala at patunay din na nagmamahal ka sa Diyos. Imagine meron kang anak, pinagsilbihan ka nung anak mo tapos nakasimangot naman, di ba? Or parang nagdadabog-dabog pa, di ba? Or parang pinapakita na pagod siya doon sa ginagawa niya. Sa tingin mo okay ba 'yon? Anong gusto mo? Yung pinagsisilbihan ka nung anak mo na masayang-masaya siya na pinagsisilbihan ka, o yung pinagsisilbihan ka pero nakasimangot or medyo nabubugnot, di ba? Alam nyo, kung titingin tayo sa bawat tao, hindi sila perpekto. Pero kung titingin tayo na ang focus talaga natin ay ang ating Panginoon, dapat laging may ngiti sa bawat paglilingkod natin sa Kanya. Mahirap ang buhay, maraming problema, or even yung mga nakakasama mo sa ministry, di ba? Minsan ang hirap pakisamahan, di ba? Pero hindi yun yung dapat magiging hadlang para mawala yung kagalakan mo kay Lord. Kahit mahirap ang sitwasyon, patuloy nating ilagay yung pananampalataya natin na ang Diyos ay tapat, na mahal tayo ng Diyos, at karapat-dapat natin siyang pagsilbihan, paglingkuran ng may kagalakan. At hindi lang ito tungkol sa paglilingkod sa church, kasi sometimes wala tayong tungkulin sa church. Pero ama naman tayo ng tahanan. Kung ano man yung tungkulin mo ngayon, saan ka nilagay ng Lord ngayon? Kung nag-aaral ka pa, maaaring sa school, isa kang estudyante, or isa kang anak, isa kang ama sa tahanan, di ba? Or sa trabaho, ikaw yung boss, ikaw yung employee, or even in the ministry sa church, di ba? Saan ka man ilagay ng Panginoon, gawin natin ito na may kagalakan. Sabi sa Bible, ang master natin yung Panginoon, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin kasi ginagawa natin siya for the glory of our God. Kaya lagi nating hilingin sa Kanya. Sa umaga pa lang, napuspusin tayo ng Espiritu ng Diyos, puspusin tayo ng kagalakan sa ating puso habang ginagawa natin yung mga task or yung purpose natin dito sa mundong ito, di ba? Yung mga pinapagawa sa atin ng Lord. Dahil ang katotohanan, mas masarap maglingkod na may pagmamahal sa bawat ginagawa natin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon for the privilege na makapag-serve sa Kanya. Kapag napapagod ka na or nadidrain ka or namumroblema ka or nadidefocus ka sa mga kasama mo or sa sitwasyon, ay paalala lagi natin sa ating sarili na ang bawat ginagawa natin ay sa Panginoon. Let's fix our eyes on Jesus only, di ba? Hindi sa mga sitwasyon or sa mga kasama natin. Kay Jesus lang lagi. Muli, lagi nating ipapanalangin na punuin niya ng kagalakan yung ating puso sa paglilingkod sa Kanya para makapagbigay tayo ng pinakamataas na papuri sa Kanyang napakadakilang pangalan. Para na rin maging blessing tayo sa ibang mga tao. Huwag mawawala sa atin yung ngiti at kagalakan sa bawat paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.